Walang ya talaga yung hayop na yun. Parang imposible naman yatang nanalo na naman yan si Kapitan Budol na yun. Parang imposible talaga eh. Sa dami nakatraso nun, ano na naman kaya mahika yung ginawa nun para manalo siya? Hindi makapaniwala si Nico matapos marinig ang balita ng hapong yon. Kauwi lang niya kasi sa kanilang barangay ng araw na yon. Hindi na nga siya nakaboto kahapon dahil kinailangan niyang mag-straight sa pagtatrabaho. Imposible lang talaga pare. Pero ikaw na nga nagsabi. Kapitan Budol nga kaya malamang sa alamang niyan eh. Marami na naman yung natakot o kaya ginapang at binayaran para manalo siya. Pero sigurado kong mas lamang ang pananakot nun. Napaismid si Nico at napadura sa lupa matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigang si Ernesto. Kilalang kilala na kasi sa lugar nila ang nasabing kapitan dahil sa pagiging sakim nito. Sa tagal nitong namumuno ay hindi na halos umunlad ang kanilang barangay dahil sa bulgarang pangungulimbat nito ng kaban ng bayan. Sa buong lugar na yon ay ang barangay lang nila Nico at Ernesto ang may tuturing nilang napag-iwanan na. Bukod sa pangungulimbat ay marami na ring kinamkam na lupain ang nasabi nilang kapitan. Lantaran ng kasamaan at pagiging magaspang ng pag-uugali nito, sapagkat marami siyang kaanak na kilala rin sa kanilang barangay na mandarambong at mamamatay tao. Kaya marami na rin sa mga kalugar nila ang nagsabi na hinding-hindi iboboto pa si kapitan. Yon ang dahilan kaya labis na nagtataka ang magkaibigan kung bakit pa rin yon nanalo sa eleksyon. Walang ya talaga sa kasakiman niyang taong yan eh. Mukhang magiging kawawa na naman tong barangay natin. Permis yan pre. Sigurado akong babawin ka agad dun yung mga ginamit niya sa eleksyon na gastos. Yung mga pangako na naman ng taong yun sa hangin, alam na natin kung saan mapupunta. Kaya nga eh, parang gusto ko na lang tuloy lumipat ang barangay kapag ganito eh. Hindi na halos natapos ni Nico ang huling salita sapagkat mula sa kusina ay lumabas ang isang babaeng malusog at paggalit silang sinitaan ni Ernesto. Hoy, kayong dalawa, magsiayos nga kayo ng pananalitaan ninyo. Baka marinig kayo ng mga kaanak niyan at kayo na ang balikan. Alam niyo naman yung mga taong ganyan, no? Dahil sa sinabi ni Minda na asawa ni Ernesto ay nagkatinginan na lang ang magkaibigan habang sabay na napapakibit balikat. Pumunta na kayo sa kusina at kumain na lang para hindi kung ano-ano yung pinagsasabi niyong dalawa dyan. Kapag nalamnan niyang mga sikmuran ninyo, mahihimasmasan kayo. Sumunod na nga sina Nico at Ernesto sa kusina at kumain ng pananghalian katulad ng sinabi ni Minda. Nang matapos na'y nagkayayaan ng dalawa na bumili ng alak para na rin hindi masayang ang araw nila katutunganga. Nang nasa tindahan na sila habang bumibili ng alak, ay nadinig ng magkaibigan ng ilang usapan ng ilang kababaihan at kalalakihan tungkol sa nangyaring eleksyon. Katulad din ng Nico at Ernesto ay marami rin ang nagtataka kung bakit nanalo na naman sa eleksyon ang tinatawag nilang Kapitan Budol. Gayong marami na tong kasiraan sa kanilang barangay. Hindi tinapos ng dalawa ang pakikinig sa ilang pang usapan dahil nagmamadali na silang umuwi para makainom ng alak. Habang naglalakad ang dalawa ay nasa lubong nila si Minda na galing naman sa isang kapitbahay. Tila ba humahangos ang babae pagkakita sa kanila, kaya nagtaka ang asawa niyang si Ernesto at alalang napatanong dito. Oh, ano nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo para ka namang namatayan dyan, darling? Oo nga, Minda. Bakit? Ano ba nangyari? Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Minda bago ito magsalita sa kanilang kausap na naghihintay na sa kanyang sasabihin. Galing ako sa tindahan, di ba? Hindi niyo ba nabalitaan? Nandun yung mga tsismosang, Napaismid si Nico dahil sa sinabing yon ng malusog na babae. Ang dami kaya nilang pinagchichismisan doon. Kung tungkol sa eleksyon, Hindi, mas matindi pa ron. Hindi niyo ba talaga narinig doon sa mga tsismosa sa tindahan? darling, sabihin mo na. Dahil sa dami ng mga napag-usapan doon kanina, hindi na namin alam nitong kumpare ko kung ano yung pakikinggan. Napakamot ulo pa si Ernesto pagkatapos magsalita.
habang si Nico naman ay napapangiti lang sa reaksyon ng mukha ni Minda na parang natataranta. Halina na nga muna kayo. Ikukwento ko habang pauwi tayo. Sumunod nga ang dalawang morenong lalaki sa paglalakad pabalik sa bahay. At habang pauwi sila ay saka nagkwento si Minda tungkol sa kanyang nabalitaan. Alam niyo ba yung nangyari ron sa kamag-anak ni Kapitan Budol? Yung mayabang na si Ochok na yon. Kung mamatay daw ko no. Anong nangyari dun sa damuhong yun? Nakita raw patay sa mismong kubo niya ron sa dulo ng construction site. Kaya pala nung nakaraan pa yun hindi nakikita. Tapos noong puntahan nga ron yun, matigas na yung katawan. Nagkatinginan ng dalawang morenong lalaki na tila nagulat din sa mga sinabi ni Minda. Ano raw ang kinamatay, darling? Oo nga, anong kinamatay ng damuhong yun? Muling humugot na malalim na buntong hininga si Minda bago sagutin ang tanong ng dalawa. Ang totoo niyan inaalam ko pa kasi mga halos magdadalawang oras pa lang pala yung nakukuha ron sa kubo. Pero ang sabi-sabi ng mga nakakita sa bangkay, hindi raw ordinaryong pagkamatay. Paano hindi ordinaryo? Pinahirapan ba? Malamang sa alamang yon. Darling, kumpletuhin mo kaya yung kwento mo, hindi yung pautay-utay ka dyan. Hindi na halos natapos ni Ernesto ang sinasabi sa asawa dahil sinamaan na siya nito ng tingin. Sabi ko, makikinig na lang ako, di ba? Nasa tapat na sila ng bakuran nang huminto ang tatlo at doon nagtuloy ng usapan. Eto narinig ko lang sa mga mosang ha. Kasi hindi ko naman nakita ang itsura ni Ochok pero ang sabi, nagnanana raw yung buong katawan. Tapos nakita pa nga ng iba na may lumalabas-labas pang mga insekto at uod sa loob ng katawan. Kaya ang hinala binarang o kinulam raw. Napaismid ang dalawang lalaki matapos marinig ang sinabi ng babae. Pasimple pa silang nagtawanan at nang makita sila ni Minda ay paggalit silang pinaghahampas sa dibdib. Dahilan naman para mapaatras silang dalawa. Naniniwala naman ako. Oy, di ba pare? Oo nga, sa dami ba naman ng kaaway nun at kagalit malamang pinatay at pinahirapan yun. Ang ibig ko sabihin posibleng nakulam o nabara nga yun. Narinig ko lang naman yon. At saka, malay ba natin? Hindi malayong mangyari yun. Kayo rin ang nagsabi, maraming galit dyan sa pamilya ni Kapitan Budol na yan, kaya iniisa-isa na sila. Matapos mapagtanto ng babaeng malusog ang kanyang pinagsasasabi, ay bigla siyang napalingon sa paligid dahil sa kaba na baka merong makarinig na ibang tao. Nako, tara na nga pare, mag-inom na lang tayo. I-celebrate natin yan. Sa bagay, celebration nga yun. Yan na naman kayo Magsitigil kayo at pumasok na ron sa loob kung mag-iinom kayo. Huwag na kayo magsalita ng kung ano-ano. Opo, papasok na. Pagkapasok ng magkaibigan ay sinimulan na kagad nilang tagayin ang alak na kanilang nabili. Inabot ang inuman nila ng eksaktong paglubog ng araw nang matapos na'y kumain muna sila ng hapunan bago nagpasya si Nico na umuwi na sa kanyang bahay na malapit-lapit sa tindahang pinagbilhan nila kanina ng alak. Dahil sa mabagal ang pag-asenso sa barangay na yon, kaya naman maraming kalye at iskinita ang madilim pa rin tuwing gabi. Isa sa mga inirereklamo ng mga mamamayan doon na hindi naman sinusolusyonan ng kanilang kapitan. Habang lasing na naglalakad pa uwi ng bahay ay napapatingin si Nico sa madilim na kapaligiran. Napailing siya sa inis at napakamot sa ulo dahil doon. Ayop na barangay to. Bata pa ako, madilim na rito sa kaling to Hanggang ngayon ba naman madilim pa rin? Sa tinagal-tagal ni Kapitan Budol dito, na hindi man lang niya mapaliwanag ni isang kalye sa barangay na to. Ayop talaga sa kasakiman ng animal na yun. Dapat siya na lang yung namatay, hindi si Ochok Natigil siya sa pagsasalita matapos makarinig ng mahinang yabag mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya roon,
ay wala naman siyang natanaw na tao. Saglit siyang huminto at nagmasid pa sa paligid. Siniguro niyang kung mayroon ng tao o wala. May tao ba dyan? Kasabay ng pagkamot niya ng ulo ay ang muli niyang pagtingin sa tinatahak na daan, saka siya nagtuloy sa paglalakad. Sa pinakadulo ng kalyeng kanyang nilalakaran ay mayroong maliit na bumbilya na siyang tanging liwanag sa daang yun. Ilang hakbang pa lang ay muli na naman siyang napahinto dahil nakarinig na naman siya ng mga yabag mula sa likuran. Pakiwari niya na mga oras na yon ay mayroon talagang sumusunod sa kanya. Sino ba yan? Langyang yan oh. Nagtitrip ka ba? Naririnig kita, hayop ka. Ernesto, ikaw lang yata yan eh. Matagal siyang nanatili at nagmamasid-masid upang masiguro kung mayroon nga ba talagang taong sumusunod sa kanya. Subalit nang makumbinsi na ang sarili na wala talagang tao, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Subalit natigilan din kaagad matapos makita ang isang tao na nakatayo sa ilalim ng bumbilyang nagbibigay liwanag na nasa dulo ng kalye. Hindi siya umimik pagkakita sa nasabing tao. Maliit lang ito, subalit dahil malayo-layo pa siya kaya hindi niya maaninag ang mukha noon. Nagpatuloy sa paglalakad si Nico hanggang sa unti-unting umihip ang malamig na hangin. Nang dumampito sa kanyang balat ay doon niya naramdaman ang kakaibang lamig na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kalamnan. Nang mga sandaling yon ay biglang napayakap si Nico sa kanyang sarili. Habang patuloy sa paglalakad at pagtanaw sa taong kanyang sasalubungin, hindi kasi umaalis yon sa silong ng liwanag. Pagkalapit sa nasabing nilalang ay natigilan ng lalaki dahil doon na niya ito nakita ng malapitan. Isang matandang babae na may itim na kulay ng mga mata. Dahil sa liwanag ay halatang halata ang pagkakulubot ng mga balat nito. Nagniningning din sa pagkaginto ang pahaba nitong hikaw. Nakabelo ito at matalim na nakatitig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga matay, biglang nakaramdam na matinding kilabot si Nico. Hindi niya alam, subalit dahil sa takot na kilabot na yon ay parabang nawala ang kanyang pagkalasing. Pasimple siyang napahawak sa batok matapos maramdaman ang pagtayo ng balahibo sa parting yon. Sino ka? Ayos ka lang po ba, Manang? Hindi umimik ang matandang babae. Matalim lang itong tumitig sa kanya hanggang sa mag-andap-andap na ang liwanag mula sa bumbilyang tila sinisilungan yon. Sinundan pa yon ng malamig na namang pag-ihip ng hangin. Kaya mas lalong napayakap si Nico sa kanyang sarili. Hanggang sa maramdaman niya ang pangangatog. Sabihin mo lang kung seryoso ka sa mga sinasabi mo dahil mangyayari yon. Pagkasabing yon ng matandang babae ay tuluyang nagpatay-sindi ang bumbilya na sinundan ng may kalakasang pag-ihip ng hangin. Nang mga oras na yon ay tila nabigla si Nico sa mga pangyayari kaya bigla siyang napatakbo hanggang sa makalagpas sa patay-sinding bumbilya. Pagkahupa ng hangin ay kabado siyang napalingon sa kinaroroonan ng matandang babae. At nang tumigil sa pagpatay-sindi ang bumbilya ay wala na ang ginang doon. Muli na naman tuloy siyang napatakbo hanggang sa marating niya ang tindahang papasara na. Pagkakita sa kanya ng may-ari ng tindahan ay umakto siyang normal at hindi natatakot dahil sa ayaw niyang mapahiya pa. Tuluyang nawala ang kalasingan ni Nico dahil sa pangyayaring yon. Umuwi tuloy siya ng bahay na punong-puno ng kalituhan. Dahil sa kakaisip tungkol sa nangyari, ay hindi rin siya kaagad nakatulog ng maayos. Kinabukasan, matapos makapag-almusal, habang papunta siya sa bahay ng mag-asawang Ernesto at Minda, ay napadaan ulit siya sa tindahang malapit sa kanilang bahay. Doon ay nakita nga ng lalaki na may 5 kababaihan na nag-uusap-usap. Ang isa ay umiiyak habang ang ilan naman ay pinatatahan yon. Matapos makita yon, ay napatanong tuloy siya sa isip. Aba,
Si Aling Cecil yun ah. Ano kayang nangyari? Pakunwari siyang bumili sa tindahan upang marinig kung ano ang naging dahilan ng pag-iyak ng ginang. At doon nga niya nalaman na pinaalis na si Aling Cecil sa kanilang tinitirhan sapagkat kinakamkam na naman ng kanilang kapitan ang lote nito matapos hindi makapagbayad ng tama. Pag-alis ni Nico sa tindahan ay napailing na lang siya habang naawang minamasda ng ginang na halos mapaus na sa kakaiyak. Ay nako, grabe na talaga ang kasakiman ng kapitan na yon. Mas magiging kawawa ang mga tao dito sa barangay, lalo na ngayong nanalo siya. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan ay kaagad sinabi ni Nico ang narinig niya. Si Ernesto lang ang naabutan niya roon dahil namalengke raw saglit ang asawa nitong si Minda. Isang araw pre, mababawian din ng karma yang si Kapitan Budol na yan. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi na mabilang ang kasamaan niyan dito at kawalang hiyaan. Hindi na inintindi ni Nico ang ibang sinasabi ng kanyang kaibigan dahil bigla na lang sumagi sa isipan niya ang nangyari kagabi nung siya ay pauwi na sa kanilang bahay. Ang misteryosang matandang babae na may itim na mga mata. Hindi niya malilimutan ang nakakakilabot na pakiramdam na yon matapos niya yung makita. Bigla niya rin tuloy naalala ang mga winika ng matandang ginang sa kanya kagabi. Sabihin mo lang kung seryoso ka sa mga sinasabi mo dahil mangyayari yon. Medyo kinabahan si Nico matapos maalala ang mga yon, kaya pasimple siyang napahawak sa dibdib sapagkat bahagyang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Uy, ba't parang natulala ka na dyan? Bumalik lang ang ulirat ni Nico matapos siyang tapikin sa balikat ni Ernesto. Ayos lang pare. May sinasabi ka ba? Pasensya na ha, medyo may hangover pa ako eh. Sundatan natin yan. Gusto mo? Abang maaga pa at wala namang pasok ngayon. Hindi na natapos ni Ernesto ang kanyang binibigkas sapagkat mula sa likuran ay naramdaman niya ang tila nagngangalit na puwersa ni Minda. Hindi na naman na umimik pa si Nico dahil kitang-kita niya na tila nag-aapoy ang mga mata ng babae sa galit matapos marinig ang mga sinabi ng asawa nito. Gusto mo ikaw sundutin ko dyan ha? Ang aga-aga ay nag-aaya ka na kagad ng inom? Pingutin ko yung tenga mo eh. Ay, darling, joke lang naman yun eh. Ano ka ba? Natawa na lang si Nico sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan at kung paano nito lambing-lambingin si Minda para lang mawala na ang galit na nararamdaman. Nang maging ayos na ang lahat, ay muling nagsalita ang babae habang nag-aayos ito ng mga pinamining-galing sa palengke. Nasa kusina kasi sila ng mga oras na yon. Alam nyo, mas malala pa lang nangyari ron kay Otchok. Sabi ng mga chismosa ron sa barangay hall na narinig yung nag-uusap-usap yung inotopsy raw ang katawan ni Otchok. Butas-butas raw ang loob para talagang pinasukan ng mga insekto. Ha? Talaga? Grabe naman pala talaga yung nangyari, no? Bagay lang yun sa damuhong yun, pare. Ang sabi pa nga may mga itlog-itlog pa silang nakita sa loob ng katawan. Tapos yung mga uod nga, parang hindi raw nauubos. Kaya sigurado na silang binarang si Otchok. Pero siyempre, hindi yung pinaniniwalaan ng mga pulis. Malamang sa alamang, palagay ko nilason yun o pinatay. Hindi naman umimik si Nico. Pinagmamasdan niya lang ang babae sa pagsasalaysay nito kaya kitang-kita niya ang pandidiri sa mukha ni Minda. At habang nagpapatuloy yon sa pagkukwento ay muling sumagi sa isip ni Nico ang tungkol sa misteryosong matandang babae kagabi na may itim na mga mata. Bigla na naman siyang kinutuban matapos marinig ang kwento ni Minda. Dahil doon ay napaisip na naman siya at napatanong. Totoo nga kayang barang yun? At saka may kinalaman kaya yung matandang yun? Base sa mga sinabi niya sa akin kagabi? Naudlot na sa pag-iisip si Nico sapagkat mula sa labas ng bakuran ay nakarinig na sila ng ingay. Mga nagsisigawang tao kasabay ng pag-iiyakan.
Paglabas nilang tatlo ay doon na nga nakita ni Nico ang pamangkin niyang babae na umiiyak. Kapitbahay lang yon ni Aling Cecil na kaninang umiiyak din dahil sa panggigipit ng sakim nilang kapitan. O Irma, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Matapos sabihin ni Irma na umawat ang kanyang amang si Hector sa pagtatalo laban sa kamag-anak ng sakim nilang kapitan at sa pamilya ni Aling Cecil, ay dali-daling tumakbo si Nico kasunod ng mag-asawang Ernesto at Minda. Alam na kasi nila ang mangyayari kapag may ganoong gulo. Tsak na hindi maiwasan ang sakitan na kung minsan ay maaari ring mauwi sa patayan. Hindi nga sila nagkamali dahil nadami na sa gulo si Hector. Nakita nilang bugbog sarado na ito at palis na rin ang mga kamag-anakan ng kanilang kapitan at naroon din mismo ang tinutukoy nilang Kapitan Budol. Galit na galit ang pagmumukha nito. Sa lubong ang mga matang nakatingin kina Aling Cecil na takot at kay Hector na nakahandusay sa lupa. Kapag nakisali pa yung hayop na Hector na yan, tutuluyan ko na yan. At ikaw, Cecil, bibigyan na lang kita ng 3 araw para umalis na sa bahay na yan. Pagkatapos magsalita ng kapitan, ay humimas-himas pa ito sa bondat niyang tiyan bago dumura sa lupa. Pagkalaon ay umalis na siya kasunod ng mga kamag-anakan niyang mga walang hiyarin. Wala namang nagawa ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ilang beses na rin namang naireklamo ang nasabing kapitan. Subalit sadyang malakas din ang kapit nito sa mas mataas na namumuno, kaya ganun na lamang ito kung mambalasubas ng tao. Kaya ng gabing yon, matapos magamot si Hector ay hindi na nakapagtimpi pa si Nico. Eksakto 12:00 ng hating gabi ay lumabas siya ng bahay at muling nagtungo kung saan niya nakita ang misteryosang matandang babae na may itim na mga mata. Napakadilim na ng paligid at ang maliit na bumbilya na lang ang tanging nagsisilbing liwanag sa kaling kinaroroonan niya. Kahit nagdadalawang isip, ay naglakas loob na lang si Nico. Huminga muna siya ng malalim bago tahasang nagwika. Nasaan ka? Hindi ba't may sinabi ka sa akin kagabi? Ngayon, sigurado na ako at seryoso. Pahirapan mo na yung Kapitan Budol na yon. Matapos niyang magsalita ay tila biglang nilamon ng nakabibinging katahimikan ng buong paligid. Nawala ang ingay ng mga kuliglig at parabang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Hanggang sa biglang nagpatay sindi ang ilaw ng bumbilyang tanging nagbibigay liwanag sa kaling yon. Kinakabahan man ay hindi natinag si Nico sa kanyang kinatatayuan hanggang sa magpatuloy ang pagpatay sindi ng bumbilya. Sa huli ay tuluyang itong namatay at hindi na sumindi pa. Kaya doon na medyo naalarma ang morenong lalaki. Matagal na nabalot ng dilim ang buong paligid hanggang sa bigla na lang kumislap ang bumbilya at mula roon ay sumulpot ang misteryosang matandang babaeng may itim na mga mata. Hindi nakakilos si Nico matapos yung makita at mas lalo siyang ginapangan ng takot nang biglang ngumiti ang matanda sa kanya. Ngiting tila ba nagbabadya ng hindi magandang pangyayari. Muling namatay ang bumbilya at pagkatapos ay muling nag-ihip ng hangin na sinundan pa ng malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Bigla na naman tuloy napayakap sa sarili si Nico at tatakbo na sana siya palayo kaya lang ay bigla na namang sumindi ang bumbilya subalit wala naman naroon ang mahiwagang matanda. Dali-dali siyang umuwi ng bahay eksakto mag-aalauna na ng madaling araw. Pinilit niyang matulog hanggang sa hindi na nga niya namalayang nakatulog na siya. Subalit nagising din kaagad matapos maramdaman na mayroong tumabi sa kanyang higaan. Pagtingin niya sa kanang bahagi ng kama ay naroon na ang matandang ginang. Ngayon na ang oras. Sumunod ka sa akin. Parang nahipnotismo si Nico na bigla na lang tumayo mula sa kama.
Hindi niya alam ang mga nangyayari pero alam niyang may kakaiba sa gabing yon. Maya-maya pa sa isang iglap ay bigla na lang silang napunta sa harap ng bahay ni Kapitan Budol. "Ha? Anong ginagawa natin dito?" Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat muli na naman siyang inakag ng matandang ginang papasok sa loob ng bahay. Nagtaka ang lalaki sapagkat malaya silang nakapasok ng walang kahirap-hirap at narating ang silid ng nasabing kapitan. Nang matapat sila sa higaan ng natutulog na lalaking may malaking tiyan, ay tumingin sa kanya ang matandang babae. Muling nasilayan ni Nico ang itim na itim nitong mga mata, kaya tila nakaramdam na naman siya ng kakaibang takot na parabang nilalamon pati ang kanyang kaluluwa. Ngayong gabi na ito ay matutupad na kung ano man ang gusto mo. Ngumiti na naman ng makabuluhan ng nasabing matanda hanggang sa humarap na ito kay Kapitan Budol. Pagkatapos noon ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hindi rin sukat akalain ni Nico ang mga yon. Walang ano-ano'y lumundag ang matandang babae at sumampa sa dibdib ng natutulog na si Kapitan. Bigla na lang yung napadilat matapos maramdaman ang tila mabigat na bagay na pumasan sa kanyang dibdib. "Ha? Anong ginagawa mo?" Ngumiti lang ang matandang babae at pagkatapos noon, habang masaya itong nakatingin at nakadagan sa kapitan na nung oras na yon ay tila nahihirapan na sa paghinga. Kitang-kita ni Nico kung paanong tila magabol na hininga ang lalaking bondat. Pawis na pawis ang pagmumukha nito habang nakahawak sa dibdib at nakatingin sa kung saan. Hindi alam ni Nico kung nakikita ng kapitan ang dumadagan sa kanya. Subalit sigurado siya sa mga oras na yon na nahihirapan ang Ginoo. Nang tila maubusan na ng hangin si kapitan, ay nagkusa ng umalis ang matandang babae sa pagkakadagan sa dibdib nito. Nanatili na lang siyang nakatayo sa tapat nito habang abot langit ang ngiti. Matapos makita ni Nico ang mga pangyayaring yon, ay napatanong siya sa isipan. "Tama ba tong ginagawa ko?" Nasabi niya yon sapagkat naalala niya ang hiniling kanina sa matandang babae. Pagkasabing yon ay bigla naman bumaling sa kanya ang matanda. Tumalim ang mga mata nito na halata ang pangangalit. Dahil doon ay nakaramdam ng kakaibang bigat si Nico. Kasunod noon ang paglabas ng itim na usok mula sa mga mata ng nasabing matanda. Kapag binawin mo ang sinabi mo, ikaw ang mahal mo sa buhay ang pahihirapan ko. Napatras si Nico pagkarinig sa nakakatakot na boses na yon. Halos nadagdagan ng takot niya sapagkat tila nadinig ng mangkukulam kung ano ang laman ng kanyang isipan. Nang hindi na siya nagsalita pa'y muling bumaling ang matandang babae kay kapitan na tila takot na takot sa mga oras na yon. Ramdam pa rin kasi ng Ginoo ang bigat ng paghinga matapos ang ginawang pagdaga ng mangkukulam sa kanya. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang matinding paghihirap na gagawin ko sa taong ito. Matapos sabihin niyo ng mangkukulam ay unti-unting nawala ang itim na usok na lumalabas sa kanyang mga mata. Pagkalaon ay marahan niyang ibinuka ang bibig at mula roon ay paisa-isang naglabasa ng itim na insekto sa kanyang bibig. Kasukat ito ng hinlalaki ng tao. Namumula ang mga mata, puno ng tinik ng likuran at naglalabas ng nakakasulasok na amoy. Pagkakita roon ni Nico ay napatakip ilong siya sapagkat amoy na amoy niya ang pinaghalong tila nasusunog at nabubulok na bagay. Nang makita naman ni kapitan ng nasabing mabahong mga insekto, ay nanlaki ang mga mata nito sa takot. Napatras ang Ginoo hanggang sa ma-corner siya sa pinakadulo ng kanyang higaan. Paisa-isang gumapang sa paanan niya ang mga insekto hanggang sa masakop na ng mga ito ang buo niyang katawan maliban sa leeg at ulo.
Dahil doon ay napasigaw ng ubod lakas ang sakim na kapitan, habang pilit na inaalis ang mga insektong hindi naman niya mahawak-hawakan. Ha! Mga hayop na ito! Ano to? Ano tong mga hayop na insekto na to? Napahalakhak na parang demonyo ang mangkukulam matapos niyang masilayan ang matinding takot mula sa sakim na kapitan. Si Nico naman ay nanatili lang na nakatunghay sa mga pangyayari. Gustuhin niya mang umalis na mga oras na yon ay parabang hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan dahil kahit siya'y nasindak sa mga pangyayari. Ilang saglit pa nga'y unti-unti niyang nasilayan na may itim na usok ding lumalabas mula sa katawan ng kapitan at tila ba inaabsorb ng matandang mangkukulam ang mga itim na usok na yon. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Yun na lang ang nasasabi ni Nico sa kabila ng matinding takot na nararamdaman. Ang mga taong katulad niyang sakim ang bumubuhay at nagpapalakas sa amin. Pagkatapos sabihin niyo ng mangkukulam ay bigla na lang nitong hinatak ang mga paa ng kapitan na nung mga oras na yon ay hindi na alam ang gagawin. Tulong! Tulong! Hindi na nakapagsalita pa si kapitan sapagkat isa-isa nang nagpasukan sa kanyang bibig ang mga insektong matitinik. Pinilit niya pang iluwa at isuka ang mga ito. Subalit patuloy lang na gumagapang paakyat sa kanyang katawan hanggang sa hindi na nga niya napigilan pa. Nagimbal din si Nico sa kanyang nasaksihan at pagkatapos noon ay doon niya naalala ang sinabi ni Minda tungkol sa pagkamatay ni Ochok na isa sa kamag-anak ng sakim na kapitan. Kung ganun, totoong namatay sa kulam o barang si Ochok. Habang sinasabi ang mga yon, ay takot ding pinagmasdan ni Nico ang kapitan na tila hindi na makahinga sa tindi ng kaba na nararamdaman matapos pasukin ng matitinik na insekto ang katawan. Ilang saglit pa nga'y napatingin ang Ginoo sa bondat niyang tiyan kaya napasulyap din doon si Nico. Doon ay kitang-kita nila kung papaanong magkislutan ang bukol-bukol ng mga insektong matitinik. Hayop na yan! Natutup na lang ni Nico ang bibig habang ang kapitan naman ay nagwawala na sa takot dahil sa mga nakikitang nakikislutan sa malaki niyang tiyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Kasunod ng nakabibinging sigaw na yon ay ang nakakakilabot namang paghalakhak na matandang mangkukulam na biglang sumulpot sa harapan ni Nico at saka siya ay tinulak ng ubod lakas. Dahil doon ay biglang napabalikwas ng bangon ng morenong lalaki habang pawis na pawis ang buong katawan. Pag-ikot niya ng tingin sa buong paligid ay doon niya lang napagtanto na nasa sariling silid na siya. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Panaginip lang ba talaga yun? Pagkatapos ng mga kababalagang yon ay hindi na nga dinalo pa ng antok si Nico. Pagsikat ng araw ay dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni na Ernesto at Minda para makibalita, subalit kadarating lang din ng mga ito galing palengke. Hindi niya na muna sinabi ang mga pangyayari sapagkat hindi rin naman siya sigurado kung totoo nga ba ang mga yon o panaginip lang o dala lang ng malikot niyang imahinasyon. Buti at nandito ka na, Nico. O kumusta na ang pinsan mo? Ayos naman siya. Medyo masakit na lang daw yung katawan. Ano nga palang balita kay Aling Cecil? Hindi ko na kasi nakumusta kagabi. Ang alam ko doon muna natulog yun sa kamag-anakan niya sa bayan. Eto na nga, pre. Kanina may nakausap akong tropa na kapitbahay lang ni Kapitan Budol. Parang nagkakagulo raw kaninang madaling araw doon sa bahay ng walang yan nating kapitan eh. Ang lakas daw ng sigaw, parang nababaliw kagabi. Pagkadinig noon ni Nico
ay kaagad na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kasunod ng pagtatanong na naman niya sa sarili. Hayop na yan. Kung ganun, totoo talaga yung nangyari? Yung hiniling ko? Totoong totoo at saka yung mga nangyari, hindi yung panaginip. Parang ang tahimik nga ngayon sa bahay nila pre. Siguro, kinakarma na yon. Sabi ko naman sa iyo no? Maghintay-hintay lang tayo. May makakatapat din yung sakim na hayop na yon. Hindi alam ni Nico kung ano ang mararamdaman niya ng mga sandaling yon. Kaya nang matapos niya ulit makipananghalian sa bahay ng kaibigan, ay muli niyang dinalaw ang pinsang si Hector. Nang makitang ayos naman na ang lagay nito, kahit papaano'y napanatag na siya. Subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan, hindi niya pa rin sigurado kung ano talaga ang mararamdaman niya ngayong alam na niya na matutulad ang sakim niyang kapitan sa sinapit ng isa sa mga kamag-anak nitong si Ochok. Napaisip si Nico. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi ay nakatulog na naman siya at nagising lang matapos maramdaman ang mabigat na puwersa ng matandang mangkukulam. Nang makita niya ang itim na mata ng matandang babae, ay sumilay na naman ng takot sa kanyang pagkatao. Subalit wala naman siyang nagawa ng mga oras na yon, kundi sumunod lang sa kung anong sasabihin nito, kung ayaw niyang siya mismo o ang mahal niya sa buhay ang mapahamak. Ngumiti muna na tila abot tenga ang mangkukulam bago ito magwika sa nahintatakutang si Nico. Ngayong gabi na ito, matutupad na ang gusto mo. Kaya kailangan mong masaksihan ng mga mangyayari. Sigurado kong matutuwa ka. Pagkasabing yun ng matandang babae, sa isang iglap ay bigla na naman silang napunta sa pamilyar na silid, sa kwarto ng sakim na kapitan. Nanlaki mga mata ni Nico pagkakita sa itsura ng Ginoo. Hindi kasi siya makapaniwala na ganun na kabilis ang naging kalagayan nito sa ilang oras pa lang na lumipas. Ang malaking tiyan ng Ginoo ay wala na. Ang matataba nitong braso at hita ay umimpis na rin kaagad. Bukod doon ay punong-puno na ito ng mamasa-masa at mamula-mulang bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Para yung nangingintab na malalaking holen at nang matutukan ni Nico ang mga bukol ay mas nagimbal siya sapagkat may kung anong may buhay ang kumikislot-kislot mula roon. Natutop na naman niya ang bibig, lalo na nang makita ang sakim na kapitan kung paanong umubo-ubo dahil sa bawat pagtalsik ng laway nito ay may kung anong maliliit at malalakit na kulay berdeng likidong tumatalsik. Gustong masok ni Nico sa mga nakikita, subalit na mga oras na yon ay bigla na lang nangibabaw ang awa niya para kay kapitan. Subalit hindi niya alam kung paano yon pipigilan sapagkat alam niyang hindi na pwede. Tanda mong mabuti na kapag binawi mo ang mga sinabi mo, ay sa iyo malilipat ang sumpa na yan. Pagkarinig ng lalaki sa sinabi ng mangkukulam ay wala na talaga siyang nagawa kundi tumangutango na lang. Muli siyang natauhan ng marinig ang pagsigaw ni kapitan habang kumakamot-kamot sa iba't ibang parte ng katawan. Ang sakit! Ang kati! Ayop na yan! Ano to? Tulungan niyo ako! Habang pinagmamasdan ni Nico ang kalagayan ng sakim na kapitan, ay hindi niya talaga maiwasang maawa para rito. Alam niyang masama itong tao pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay hindi pa rin nararapat na umabot sa ganito. Tulungan niyo ako, mga walang ya kayo! Mga wala kayong silbi! Ang kati-kati sobra! Alisin niyo sa... aray! Panay ang pagkamot ng Ginoo at sa bawat pagkamot niya ay nagpuputukan ng ibang mapupulang bukol. At sa bawat pagpisaan ng mga nakakamot niya ng husto ay naglalabasan ng mga insektong naglalagkitan. Napatakip ng ilong si Nico sapagkat umalingasaw ang masangsang na amoy galing sa mga napisang bukol.
Hindi naman tumigil sa pagsigaw ang kapitan na halatang-halatang nahihirapan na sa mga nangyayari. Subalit kahit anong gawin niyang paghingi ng tulong ay walang naglalakas loob na pumasok sa loob ng kwarto para asikasuhin siya. Bukod kasi sa nakakasulasok na amoy at nakakadiring bukol ay natatakot din ang mga kasama niya sa loob ng bahay na baka mahawa sa kanya. Makulang ya kayo! Sa gumawa nito sa akin kapag nakilala kita! Hayop ka, aray ko! Papatayin ko kayo! Tumingin kay Nico ang mangkukulam at pagkatapos ay gumisi na naman ito ng makabuluhan. Dahilan para mamuuna naman ang takot sa puso't isipan ng lalaki. Bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mangyayari na ang gusto mo. Kasunod noon ay muling lumundag ang mangkukulam sa kama at saka nagsalita ng mga orasyong siya lang ang nakakaunawa. Pagkatapos ng mga salitang yon, ay bigla na lang mas bumigat ang pakiramdam ni Nico. Para ring mas tumindi ang lamig sa buong paligid hanggang sa bigla na lang niyang marinig ang tila malilit na tinig galing sa loob ng katawan ng sakim na kapitan. Ilang saglit pa, nang mabaling ang paningin ni Nico sa Ginoo, ay doon niya napagtanto na ang mga buhay na insekto sa malalaking bukol ay nagsisimulang gumalaw ng mabilis na parang naghuhukay upang makapasok sa loob ng katawan. Kasunod noon ang nakakagimbal na pagsigaw ng sakim na kapitan. Dahil sa sakit na nararamdaman hanggang sa tuluyan siyang mamilipit. Aray ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Ang sakit-sakit na! Hindi ko na kaya! Parang awa niyo na! Tulungan niyo na ako! Kasabay ng malakas na paghingi ng saklolo ng sakim na kapitan ay ang pag-iyak at pagtulo ng kanyang laway dahil sa tindi ng nararamdamang sakit sa loob ng katawan. Sinabayan lang din yon ng matinding paghalakak ng mangkukulam habang patuloy nitong hinihigop ang itim na usok na inilalabas ng Ginoo. Si Nico naman ay pumikit na lang at nagtakip ng tenga sapagkat ayaw na niyang masaksihan kung paano mahirapan ng Ginoo. Hanggang sa ilang saglit pa nga'y naramdaman na naman niyang muli ang pagtulak sa kanya na matandang babae, dahilan upang siya'y mapabalikwas na naman ng bangon eksakto alas 3 ng madaling araw. Pawis na pawis siyang napabangon at napatingin sa bintana sapagkat isang malakas na alulong na naman ng aso ang kanyang narinig. Lord, humihingi po ako ng tawad sa mga nangyari. Naiiyak na lang siyang nanalangin sa Panginoon ng sandaling yon sapagkat nakaramdam din siya ng konsensya matapos makita ang paghihirap ng sakim na kapitan. At dahil hindi na ulit siya nakatulog ng maayos, ay naghintay na lang ang lalaki hanggang sa tumilaok na ang manok. Nang makarinig na siya ng mga nagwawali sa labas, nang makita na niya ang pagsikat ng araw ay dali-dali siyang lumabas ng bahay. Nang malapit na siya sa tindahan ay nakarinig siya ng sigaw mula sa iilang kapitbahay na nagsasabi na nangyari sa kanilang kapitan. Kasama ang mag-asawang sina Ernesto at Minda ay tumungo sila sa bahay ng kapitan. At nagulat na sila pagkakita rito. Matapos nilang pumasok sa silid, nakadila at naghahabol hininga pa ang Ginoo habang nakatingin sa kanila. Ano yan? Langya nakakasuka! Hindi naman na nagsalita pa si Minda. Lumabas na kasi ito kagad ng kwarto dahil sa mabahong amoy. Si Nico naman ay seryoso lang na pinagmamasda ng sakim na kapitan na nung mga oras na yon ay tila mas lalong nagabol ng hininga matapos siyang makita. Bago tuluyang mawalan ng hininga ang Ginoo, ay marahan pa nitong itinaas ang kaliwang kamay at tila nahintatakutang itinuro si Nico na bahagya ding nagulat. Pag-uwi nila habang nag-aalmusal sa bahay ni Ernesto, ay napag-usapan nga nila ang tungkol doon. Pare,
Parang bago mamatay si Kapitan Budol, tinuturo ka pa no? Tapos takot na takot siya. Langya, bakit kaya? Talaga? Nakakakilabot naman. Hindi kaya nakula mo na barang din si Kap katulad nung kamag-anak niya? Ako ang may gawa sa kanya nun. Noong araw ding yon ay inamin ni Nico sa mag-asawa ang totoong nangyari. At pagkatapos sa mga naganap ay isa-isa nang nag-alisa ng mga kamag-anak ng yumaong kapitan hanggang sa tuluyan ng naging maayos at maunlad ng barangay. Hindi na rin nagpakita kahit kailan kay Nico ang matandang mangkukulam. Wakas!